po sa bawat isa. So, meron sa atin consistently earning 7 figures kada buwan. Napakarami na po nila, no? And of course, marami ang consistently earning 6 figures kada buwan, which is the amazing part, no? Which is the wow factor of our company. Because in my 27, 28 years sa industriya, this is the only company I have encountered, no? Directly and indirectly, no? Na involved ako na in my 27 years. This is the only company na in a matter of less than a year. Grabe, less than a year, it produces a lot of millionaires. So nabanggit ko po, no? Live Good Philippines alone, more or less estimated almost 200 na po ang na-create na milyonaryo in less than in a year, no? In a year, no? In 14 or 16 months. So grabe, almost 200. I know a company, the owner is a good friend of mine. 6 or 7 years na yung company na yun. Grabe, proud na proud sila. Proud na proud sila sa kumpanya nila na nakapag-produce ng 7 millionaires in 7 years. Samantala si Live Good in a year, 14 or 16 months, Philippines alone, grabe, Philippines alone has produced almost 200 millionaires. And the way I observe, and siguro na-witness nyo rin, grabe, linggo-linggo, may mga Live Good car achievers. Linggo-linggo. Grabe, no? Can you imagine 2, 3, 5 years from now? Grabe, no? Ano na kaya ang magiging resulta? Of course, shout out sa aming leader from Brisbane, Australia. Malupitong grupo. Coach Ami de la Pina. Okay. Now, gaya na nabanggit ko, we belong to the same company, the same marketing plan, the same products, pero iba-ibang resulta. Now, why is it? Bakit po kaya iba-ibang resulta? Of course, magkakaiba yung why at saka how, no? Pero sabi pa nga if you know the why, the how will follow. So, ang bottom line natin dito is why? Why you are here? Bakit ka nandito sa Live Good? So, ang pagkakaiba ng mga kumikita ng bonggang-bongga, consistently 7 figures kada buwan, consistently 6 figures kada buwan, with less pressure, or ang masabi ko talagang no pressure at all. Grabe, no? Sabi niya, kumikita ng napakahayahay. Of course, no? There's so many, grabe. Alam mo yung 50,000 to 100,000. Sobrang dami kumikita sa atin. Consistently. Kaya ko po masasabi talaga consistently. Kasi I know the tricks. Alam ko yung mga diskarte, yung mga nag-post dyan sa social media na mga kitaan daw nila. Pero guys, grabe, I'm telling you, there's a lot of lies on it. Sa mga other network marketing companies na alam mo, buwan, no? Months na iniipon nila. Tapos magyayabang ng 6-figure na income, pero that's months na iniipon. Meron ba dyan? Years. May kilala ko pag nagpo-post yun, 2 milyon. Pero grabe po, no? 3 years na iniipon. Yeah, can you imagine? Mag-post ng 2 milyon, pero 3 years na iniipon, no? Pag i-divide nyo po, well, it's 6-figure kada buwan. Pero, tayo, no? Napakaganda po yung foundation ng taga-LG kasi hindi po tayo, we are not used to postings of ng income na ipagyayabang natin, no? Let's remain on it being
our 2 feet on the ground, hayaan na lang natin po yung mga resulta natin na mag-ingay sa kanila. Of course, ang pagkakaiba na mga kumikita ng malaki, ng dire-diretso consistently against or compared to those sabihin natin na hindi masyadong kumikita o hindi talaga kumikita at hindi na natin nakikita. O, di ba? Pagkakaiba ng mga kumikita consistently compared to those mga hindi masyadong kumikita at hindi na natin nakikita sa Live Gold. Ano ang difference? Of course, yung why, no? Why are you here? What's your deepest reason? What's your compelling reason? Magkakaiba yan. Magkakaiba yan. At diretsuhan, prangkahan po tayo. Wala nang paligoy-ligoy, no? Bawal na po ang pabebe, no? Kung nandito ka, mababaw lang yung dahilan mo, I guarantee you, uulitin ko po, I guarantee you 100%, mawawala ka talaga. Mawawala ka lang na parang bula. Sari-sari na lang po. Sari-sari na lang pong kadalahilanan. Sari-sari na po ng mga alibis or excuses. Sari-saring mga blames. You blame this company, you blame the uplines, you blame kahit sino-sino at ano-ano na yung mga pinagsisisi mo sa failures mo, sa mga dahilan na hindi ka kumita. One big factor na hindi mo nakikita behind yung dahilan na hindi ka kumita, nag-quit ka, is yung deepest why mo. Now, mamaya laliman pa natin yan. Medyo masyado pang maaga na magsaksakan tayo ng dibdib. Light muna tayo ngayon, light. Pero pabaon ng pabaon yung aking mga salita. Kaya hold on to your breath. Get ready with your blood pressure. Okay? Now, how I wish, no? How I wish lahat po tayo the reason why we are here, kaya natin 'to ginagawa 'tong Live Good because of our family. Kasi pag pamilya po ang pinag-uusapan, grabe po, no? No one can stop you. Pag pamilya na po ang pinag-usapan, pag pamilya na po ang ating ipinaglaban, no? Handa tayong makipagpatayan hanggang sa huling hininga kung pag-usapan ay pamilya. No. So, those who quit easily, lalo na po in the very early period, yung months pa lang, ang majority of us ay gusto na kumita ng bonggang-bongga. Ito gustong kumita na agad ng bonggang-bongga na iilang buwan pa lang. Iilan buwan pa lang na hindi naman pinagpawisan, no? Nagrereklamo sila, hindi pa daw masyadong kumikita. Ang tagal! Mamaya, no? Tandaan mo yung salita na yan. Ang tagal daw nila na hindi pa kumita, hindi pa masyadong kumikita. Define matagal. Define matagal. Nagrereklamo ka na matagal kang hindi kumikita, matagal kang hindi kumikita ng maayos-ayos. Now, balikan kita. Balikan ko kayo yung matagal na yan. Okay, mamaya may magandang illustration akong ipapakita sa iyo. Or pwede nating bigyan ko kayo ng initial na saksakan na agad. A lot of us or many of us sa mga nag-quit na tumigil for subscription sa kadahilanan, no? Sa kadahilanan
na wala pa daw silang downline. Wala pa daw spillover kay upline. Kaya hindi sila kumikita. Kaya sila nagrereklamo na hindi pa kumikita. Question. Ilang taon ka na ba diyan sa pinagagawa mo sa buhay? Kumusta po? Kumusta pangarap mo? Kumusta ang pag-usad ng inyong buhay? No, kanino ka ba nagreklamo? Years. 5, 10, 20, 30 years. Tanong, nagreklamo ka ba? Mantala ito, buwan pa lang. Hindi ka naman pinagpawisan ng bonggang-bongga. Hindi ka ba nainita ng bonggang-bongga? No? Mamaya, babalikan kita dyan. Okay. Now, laliman po natin yung pinakadahilan. Kaya ka nandito. As what I have said. No? Ginagawa po natin ang lahat. Gagawin po natin ang lahat. Alang-alang po para sa pamilya. Ikaw, no? Ikaw ngayon, nagpakapagod ka, nagpakapuyat ka, no? Tiniis mo lahat ng klasing sakit, lahat ng klasing pain, layo ng pamilya mo, pagod, no? Yung tipong may nabasa po ako, a lot of people being overworked but underpaid. Can you imagine that? Whatever, anumang pinagagawa mo sa buhay, anumang pinagpapaguran mo sa buhay, hanggang basic needs lang or kulang pa nga, no, sa basic needs. Yun sinasabi na overworked but underpaid. Now, tiniis natin lahat-lahat ng yun. Marami pa po na mga untold stories, lalo na for those people na lumayo sa pamilya nila para sa pamilya nila. Lalo na po yung ating OFWs. Sila makapagsabi, lahat-lahat ng kanilang sacrifices for years. Para kanino lahat-lahat yun? For the family. No? For the family. Pero for 10, 15, 20 years, for OFWs here, can you type the number of years na nandyan ka sa abroad? Sige nga, no? Number of years. No need kung saang bansa ka. Type the number of years. Can you imagine? Oh my God, 25 years. 2 years. No? 12 years. Or ganito na lang, para in general, ilan ka? Ilang taon ka na ngayong kumakayod, tumatrabaho dyan, alang-alang for your family, but still, most of your dreams, no? Most of your dreams ay hindi pa rin natutupad. May 27 years, may 22 years, merong 9 years, merong 4 years, merong 10 years, merong 20 years. Can you imagine? You know your pain. You know your sacrifices. Your family knows your sacrifices. Your family knows your pain. Come on. Question. Kaya mo pa ba for the next 10 years? Kakayanin mo pa for the next 20 years? Working for somebody's dream. Working for the dreams of your boss, not the dreams of your family. Kapatid, kaya ako to sinasabi. Kasi if you know your deepest compelling reason, kaya mo to ginagawa, itong libot, alam mo, grabe po. You are unstoppable. Walang alibis, excuses, or whatever. Know your reason, kaya ka nandito. Buhay mo, pamilya mo, pangarap ng pamilya mo, pangarap mo pinag-usapan natin. Hindi po buhay ng iba. Ikaw. Yes, pwedeng mag-quit yung mga downlines mo. Ang importante, andyan ka. Because you have your own dreams for your family.
Kaya ang message ko sa inyo, hanapin niyo po yung pinakamalalim na dahilan bakit mo to ginagawa. Di ba? Sumugal ka nga dyan. Sumugal ka nga dyan sa yung ginagawa ngayon. For how much? 20, 30, 50,000 per month? Or even 100,000 per month? Samantala, Live Good offers you. Alam mo, tumayo balahibo ko dun sa video ni Sir Ben Glensky. In 2 to 3 years from now, sabihin natin 5 years from now, if you are a diamond, ang pinakamaliit na diamond profit sharing will be $10,000 per month. Diamond profit sharing pa lang, kapatid. Magkano yan? Diamond profit sharing pa lang, $10,000 a month. The least from the mouth of our Sir Ben Glensky. Of course, that's a very reliable information or data for our very own CEO, because he's the captain of our ship. He knows where are we going 3, 4, 5 years from now. Kaya nakakatayo ng balahibo eh. Tapos buwan pa lang, aayaw ka na. Di ka nga umayaw sa 5, 10 to 15, 12 years na pinagagawa mo ngayon. Know your deepest why. Kapatid, pamilya mo. Pamilya. Sa bawat pagpupuyat mo dito, sa bawat pag-i-invite mo dito, sa bawat pag-present mo dito, sa bawat rejection na mararanasan mo, bear this in mind. Lahat yan is dedicated for your family. Mamaya, lalaliman pa natin yan. Okay? So, if I were you, no? Sa dream board mo, yung mga pinaglalagay mo sa dream board, di ba may nakalagay ka dyan sa iyong kwarto, nakakartulina or naka-corkboard. Lahat ng mga dreams na gusto mong ma-achieve, lagay mo dyan. Top 5 or top 10 reasons bakit mo ginagawa itong Live Good na to. Yan. Gumawa ka ng mga malalim na kadahilanan bakit mo to ginagawa for your family. Lista mo. At araw-araw, basahin mo yan, tingnan mo yan. Yung top 5 or 10 reasons na yan. Together with the pictures sa mga dreams mo nakalagay mo dyan sa report. Why? Kasi sa pamamagitan yan, maniwala ka sa akin, every day, by visualizing it, there's the power of visualization. You will be reminded every day na kahit ma-reject ka, in your mind, it's for the family. Kahit mapagod ka, in your mind, it's your family. No, kahit mapuyat ka, in your mind, yung buhay ng pamilya mo 3 to 5 years from now. Di ba? Okay. Next, ayon sa mga pag-aaral ng mga taong successful sa buong mundo. Now, there are people talaga na nag-specialize who studies on people who are successful sa mundong ito, irregardless kung anong hanap buhay nila, irregardless kung anong kumpanya, negosyo, industriya they belong. Now, there are common denominators sa mga taong successful. Meaning, either you are into a big-time business,
Either you're into having a great products in the world, or you are with this company having this great product, or you are in this industry, lahat ng taong successful sa buong mundo, name it, they have this common denominator. And the number one common denominator ng mga taong successful sa mundo is this one. Ito po. Attitude. Pag-uugali. Now, ito po. Magkabakbakan. Last Wednesday, 2 oras akong bumabad dito. 2 oras akong bumabad dito. Ngayon po, gagawin kong 3 oras. Dito pa lang sa attitude. Now, diretsuhan tayo, no? Diretsuhan tayo. Yung sabi pa nga whatever is the situation of your life right now, anumang sitwasyon ng buhay mo, saan ka man nakatira, anumang kinakain mo at ang pamilya mo, anumang sacrifices yung hinaharap mo ngayon, anumang brand ng damit sinusuot mo, that doesn't matter. No, what's the color of your skin, that doesn't matter, kapatid. No? Yung sitwasyon ng buhay mo, kayang-kayang mabago yung sitwasyon at direksyon ng buhay mo if you have this right attitude. If you can change your attitude by changing into the right attitude, you can change the situation and the direction of your life. No? At mamuhunan tayo sa pag-uugali. Take note, no? The ingredients, the components of success is 85% attitude. Grabe, ang laki. Skills, knowledge is just only 15%. So kahit mahiyain ka pa mag-invite, hindi ka marunong mag-invite, hindi ka marunong mag-present, those are skills. Those are knowledge which is to be learned. Walang problema yun. Walang problema ang iba-ibang klaseng mga skills. It can be learned 100% as soon as you have the attitude of ready to learn, being teachable, no? Being humble, na willing kang matuto kahit sino, irregardless of your status, irregardless of your education, irregardless of your experience, irregardless kung saan kang subdivision nakatira, irregardless of how many cars you drive. No wonder why sa mundong ito, ang mga taong successful ay lalong ina-attract ng maraming success sa buhay nila kasi sila na nga yung successful, sila na nga yung meron sa buhay, sila na nga yung maraming mga na-achieve na success sa buhay. No, success over success, achievements over achievements. Kaya wag kang magtaka, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at payaman ng payaman ng payaman ng payaman ng payaman ng payaman. Yumayaman ng husto because sila pa yung meron, sila pa yung successful, sila pa yung mga open-minded. Guys, in my almost 30 years sa industry, sa pag-iikot ko po sa buong mundo as a trainer, as a coach, as a successful network builder, I've been exposed to a lot of people from different walks of life. Lahat ng klase, mula sa walang-wala up to the multi-billionaires na mga tao. Alam mo, mapapawaw ka. Alam mo, sana ako mapapawaw sa mga taong multi-millionaires, billionaires sa mga buhay nila. Pero grabe po, nakaka-touch, no? Why? Sobrang yaman na, pero very humble din na.
Sobrang yaman nila, pero willing to learn. Grabe po. Sabi ko, no wonder why itong mga tao nito talagang opportunities over opportunities, success over success, achievements over achievements. Kasi sila yung mga tao, they are willing to learn. Sila yung mga taong walang angas, walang yabang. Pero magugulat ka, sino pa yung pretending to be? Di ba? Ang dami dyan. Di ba? Ah, pretending to be mayaman, pretending to be meron. Sila pa yung ubod ng yabang. Di ba? Now, ito masaklap. Marami dyan, sobrang dami. Walang-wala na nga sa buhay. Sila pa yung mga sarado, kandado ang utak. Piloso po, not willing to learn, not willing to listen to successful people, not teachable. Ano? Grabe. Kaya it's going to be unfair to those people. Hindi, kumbaga, wag na natin, isang tabi na lang natin si Lord. Kumbaga parang si Lord cannot afford, no, magbigay ng tagumpay at yaman sa mga ganong klaseng tao na wala pa ngang achievement sa buhay pero nakakatakot bigyan ng tagumpay. No, di ba? The universe, no, the universe cannot afford to give you success and achievements pag puno tayo ng kabaluktutan ng ugali. So, pero magugulat po kayo, maraming, no, kanina may kausap lang ako, grabe, no? Uh, from 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 zero, from nothing to almost everything sa buhay nila ngayon. No, from walang-wala to a multi-billionaires. Grabe po, pero sobrang humble, grabe na meet ko. Naka-chinelas, naka-shirt, naka-t-shirt. Pero kung nung malaman ko, ito yung mga negosyo at kumpanya. Wow! Nakaka-inspire, grabe po. So anong pinupoint ko dito? Marami tayong mga kwento ng mga kwento, mga success stories ng mga tao na walang-wala sa buhay nila, namuhunan lang po sa tamang pag-uugali. Kaya I believe some of you here, marami kang alam ng mga ganong klaseng, lalo na po sa industriya natin, no? Or kahit outside, kahit even other industries na walang-wala pero namuhunan doon sa tamang pag-uugali. Yun, dumadating yung tamang opportunity, tamang mga tao, kaya narating nila yung tagumpay. Maraming tagumpay, maraming achievements sa nagsimula on the right attitude. Uulitin ko po, 85%. Hindi po, no? Hindi po pagalingan. Hindi po pagalingan ng Reels. Hindi po pagalingan ng TikTok. Hindi po pagalingan ng content ng YouTube. Hindi po pagalingan, no, ng video editing. Hindi po pagalingan ng PowerPoint. Those are skills. Pero ito, patuwiran ng pag-uugali. Even the simplest skills ay hindi mo kayang matutunan pag baluktot ugali mo. Kaya nga marami sa atin dito, wag na tayong lumayo. Ang dami sa atin dito, in our Live Good community, ang daming nagre-reklamo. Wala pa daw silang spillover, wala pa daw silang kita. Months na daw sila kakasubscribe ng kakasubscribe. Wala pa daw silang downlines. Imagine, nagagawa nilang magsipag na maghintay ng months kakahintay ng spillover. Hindi man lang nagsipag ng pag-recruit. Di ba? O saan? Saan tayo sablay?
Saan tayo sumablay dyan? Are you going to blame us na hindi ka marunong mag-recruit? Are you going to blame us na hindi ka marunong mag-present? Are you going to blame your uplines? Wala kang naimbita? Question. Did you ask yourself? It's the attitude of not learning. No, I like the words of Diamond Velma sa Bulao. Selective learning ka lang. Isang linya yung pinipilit mo lang iniintindi. Nakuha niyo yung point ko? It's not the PowerPoint, it's not the YouTube, but your attitude being applied. Kapatid, kahit 2 taon ka pang maghihintay, the same attitude, sasabihin ko sa'yo, meron at meron, sabihin natin, meron at merong darating. Meron at merong kumpanyang mas mahigit pa sa Libgood. Ito igagaranti ko sa iyo. But the same attitude you are going to apply, I guarantee you the same result. Wala ka pa rin mapapala, kangkungan pa rin abutin mo. Kahit saan kang kumpanya pupunta, but the same pattern of baluktot na ugali apply mo. Kahit wala ka pa sa industriya ng network marketing. No wonder why yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, yung hirap na naranasan ng buhay, kaya ka na sa ganung sitwasyon, not because kulang ng opportunity, but because of the baluktot na ugali na meron. Yan, umiinit na ako. Nanggigigil na ako. Di ba? Tapos puno-puno ng excuses. Kasi si ganito eh. Kasi si Libgood ganito. Utot mo. Why not evaluate yourself? Your way of thinking, your way of decision making, your way of judging, your way of feeling, attitude. Are you learning? Yes or yes? Kaya skills, madali lang yan. PowerPoint, madali lang yan. YouTube, madali lang yan. Reels, madali lang yan. TikTok, madali lang yan. Inviting, presenting, naku, madali lang yan. Because that is just only a portion of the pie of success. Work out on our attitude. Ikaw nakakilala sa sarili mo. Kung sino ka talaga. If the person has the right attitude, naku, my God, hindi ka kayang ilagan ng success. Tatamaan ka ng tagumpay. Pero if a person has the wrong mental and emotional attitude, maniwala ka sa akin, buong buhay mong hahabulin, hahanapin yung success na yon at hindi mo mahanap-hanap. Hindi mo matatamaan yung tagumpay. Kahit saan ka pa pupunta, kahit anong kumpanya, kahit anong industriya, kahit anong hanap buhay papasukin mo. Again, if the same pattern of attitude, uulitin ko, keyword, pattern of attitude, reklamador ka, tamad ka, ang dami mong excuses, ang dami mong alibis, no? You blame this one, you blame this person, you blame this company, you blame the industry, you blame the government, you blame the Lord.
Biniblame mo kahit kanino, pati si Lord, sinisisi mo sa kahirapan mo. Tama, no? Pag-attend ka ng Zoom for 1 hour, hindi mo magagawa. Pag-attend ka ng quick training ng upline mo, nuggets training ni upline, less than an hour. Sabihin natin 2 hours. Hindi mo nga magagawa. Pagyaman pa kaya? Pagtupad ng pangarap pa kaya? Pero kung tatanungin ka, gusto mong yumaman? Yes! Ang dami mo bang mga pangarap mo? Yes! Hello? Attitude is more important than skills. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Attitude is more important than education. Now, gaya ng paulit-ulit kong binabanggit, if education lang ang naging batayan para sa pagtatagumpay, pagyaman, pag-asenso, so therefore, maraming walang karapatang yumaman, umasenso sa buhay. Kung education lang ang batayan. But grabe po ang universe. Si Lord napaka-fair po. Hindi po yan. Hindi po yan ang nagiging formula lang. Hindi po edukasyon lamang ang batayan, kundi attitude. No? Ang daming kwento ng tagumpay, mga tao na less educated pero very successful sa buhay nila. Meron pa nga, no? Halos hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ka halos nakatapos ng grade 1. Pero very successful sa buhay nila. Now, you know the story of Henry C. Di ba? Sino bang mag-akala nitong Henry C. Senior na to? Naglalako, nagtitinda lang ng sapatos sa bangketa. Yan, nakakaawa siya nung kabataan niya. Pinapalaya siya nung nagdi-display na siya ng sapatos sa harapan ng bangketa ng isang drugstore. Pinapalaya siya. Pero grabe si Henry C. Senior. Ang laki ng inambag, no, sa sambayanang Pilipino. Ang daming pamilyang binuhay ni Henry C. Sino bang mag-akala nitong bata na to na nagtitinda ng sinulid at karayom sa palengke ng carbon market sa Cebu? Gokongwei, no? John Gokongwei Sr. Napilitan tumigil sa pag-aaral sa hirap ng buhay mula nung namatay yung father niya. Ang mga kapatid niya, no, nagpuntahan sa China. Pero siya, he preferred to stay with his mother sa Cebu. Nagsimula magtinda ng sinulid at karayom sa palengke ng Cebu. But the rest is history. At yan yung Gokongwei Empires, the Robinsons Group of Companies. Isang janitor sa isang cigarette factory. O, di ba? Now, he owns that factory. No? Naging mayaman mo na. Naging multi-millionaire, billionaire mo na itong mga tao na to bago nagtapos ng pag-aaral. Nasaan yung edukasyon dyan? Of course, let's value education. Hindi po ibig sabihin na wala pong kwenta ang pagpapaaral at pag-aaral. No. Ang punto ko lang, no, kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, hindi po yan hadlang. Uulitin ko, burahin sa isipan mo ngayon. Burahin mo sa paniniwala ng isipan mo ngayon na kahit hindi ka tapos sa pag-aaral, wala ka ng pag-asang umasenso, yumaman, matupad mga pangarap mo sa buhay. Kalimutan mo na yan right now. Mamuhunan ka sa tamang pag-uugali. Okay? Because once you have that right attitude, kapatid, ano ang formula ng success na binabanggit ko? If you have the right attitude and you will be
You are on the right company or right vehicle. Nako, ang sarap na combination niya. Right attitude plus you are on the right company, right vehicle. Ay tapos ang laban. Di ba? Now, tapos ang laban. Kasi marami sa atin namang ganito, meron naman. Marami sa atin, of course, no? Marami sa atin ito has the right attitude. Maganda yung upbringing. Maganda yung training from their parents. No, tuwid ang pag-uugali. Kaso lang, ito, sabihin natin, minalas ka lang talaga. You have the right attitude but you haven't find the right company. You haven't find the right vehicle. Hoy! Oh, di ba? Oh, di ba? Kaya isip-isip sa linya na yan. No, sa linya yan. Yes, ikaw, as what I have said, ikaw nakakilala sa sarili mo. You know what's wrong. You know your attitude. Alam mo yan, kahit papaano. Baka kayod ka ng kayod ng kayod ng kayod ng kayod ngayon. Irregardless anumang educational achievements or background mo ngayon. Kahit pa, ito, para maganda, kahit pa tapos ka pa sa pag-aaral, uulitin ko po, kahit graduate ka pa of any degrees, sabihin natin, you have the right attitude, you have the education, but you are at the wrong vehicle, you are at the wrong company, you are at the wrong boss. Grabe, no? Sayang lang. Sayang lang ang right attitude mo. Sabihin natin, sayang lang ang achievement, educational achievement mo. Kung for years, manatili ka pa dyan that you are on the wrong vehicle or wrong company. Bakbaka na to. Pero, baluktot man ang ugali mo ngayon, kapatid, it's time to change. You have that right attitude right now. Congratulations, because you are now on the right company, of course, Live Good. Whatever you are doing right now, you're into employment, you're into this kind of hanap buhay, it's okay. As soon as the most important one is you are now on board on this right company, Live Good. Kapatid, makikiusap kami, magmamakaawa kami sa iyo. Ituwid mo na lahat ng baluktot mong ugali in the soonest possible time. Because the moment you delayed sa pagtutuwid, yung ugali mo na yan, you are delaying your success. Kaya marami sa atin dito ang daming kumpanyang sinubukan, yung mga kasama nila sa kumpanya na yon naging successful, pero ikaw you end up of being failure pa rin sa kumpanya na yon. Pero marami ang kumikita, maraming naging successful sa mga kumpanya na yon. Maybe because hindi mo pa naituwid ng husto na natili ka pa doon sa kabaluktutan. So, we are not claiming, no? We are not claiming naman na Live Good is the only company on this planet right now. Marami dyan. Pero what I mean is we are on the best timing, with the best opportunity, with the best and right company right now. Kapatid, itodo mo na, samahan mo na ng tamang pag-uugali. Again, marami dito sa mundo, well-educated, degree holder, may mga masters pa yan, no? Pero, I'm very sorry to use this word. A lot of people na professionals, pero still living in a mediocre life. Hirap sa buhay, no? Hirap sa buhay. Why? They have the education, they are at the wrong company, eto malupit. They have a wrong attitude. Di ba? Ang dami natin, no?
Edukada man sana yan, pero parang walang pinag-aralan. O, di ba? Ang tagal na yan sa kumpanya na yan, pero wala pa rin nangyayari sa buhay. So, can you imagine that? No? Pero lalo na po, no, sa industriya ng network marketing, sobrang daming mga success stories yan. Hindi tapos sa elementary, pero multi-millionaires. No? Ito malupit. Hindi tapos sa elementary, hindi tapos sa high school, hindi tapos sa college. Very successful, maayos ang pag-uugali. Now, kung aamin ka man, no, aamin ka man ng kabaluktutan ng ugali mo, that's a good sign. Huwag kang magkunwari, huwag kang maging plastic. Bakit? Sarili mo lang din yung pinagpagplastikan mo eh. Sarili mo lang din yung pinagkunwarian mo. Magpakatotoo ka na. Magpakatotoo ka na, no? Aminin mo na yung maraming kabaluktutan mo sa buhay. Aminin mo na yung maraming kabaluktutan mong ugali. Kapatid, no? In the soonest possible time, tuloy mo yan. At magugulat ka. Magugulat ka. No? Yung success na inaasam-asam mo, magugulat ka, ma-achieve mo na. Success over success, achievements over achievements, promotions over promotions. Yung tipong bronze ka, magwa 1 year ka na. Pero nung naka-attend ka sa training na to, ay oo nga no, sapul ako si Relmo, tinamaan ako. Gulat ka na lang after 1 month, nag-silver ka na. After 1 month, nag-gold ka. Bakit? Naituwid mo na yung mga baluktot eh. No? Tinigil mo na lahat ng excuses and alibay. You focus on yourself. You focus on step by step of the stairs. Yung iba kasi, you're looking at the entire stairs of success. Ang hirap naman yan, mag-diamond 2,500 katao. It's a mental attitude. But if you focus on step by step, huwag mo nang tingnan ng iba. Develop that kind of attitude. Focusing on what is next. Hanggang doon ka lang. Okay? So, ang message ko para sa slide nito, regardless kung anumang educational achievement o backgrounds meron ka, work out on the right attitude. Okay? Now, iwasan natin. Ito, ay alam ko na yan. Ito ang nakakatakot. Ito ang nakakatakot na ugali. Ay nako, si Sir Elmo Calvo na naman. Ay nako, si Coach Fernando na naman. Ay nako, si Coach Maria Janet na naman. Ay si Coach Ferd. Ay nako, paulit-ulit na. Naka-attend na ako niyan. Ay alam ko na yan. Eh di kumikita ka na sana. Ay diamond ka na sana. Eh platinum ka na sana. Di ba? Acne is not a pimple. It's a cancer. O, di ba? Learn the business as soon as possible. Have this attitude of learning and learning and learning over and over and over and over again. Irregardless kung sinong speaker. Kasi remember, repetition is the mother of perfection. Di ba? Narinig mo si Coach Fernan paano siya mag-present ng business opportunity ng Live Good. Narinig mo si Coach Ferds, narinig mo si Mark Neal, narinig mo si Coach Treksyon, narinig mo si Coach Vilma, narinig mo si Coach Janet, narinig mo si Coach Elmo. May iba-ibang style sila ng how they present. Alam niyo kung bakit. The same topic, iba-ibang experience, iba-ibang wisdom. Di ba?
Kaya pag pinagsama-sama mo yan lahat-lahat, ay ewan ko na lang. Pero pag puro ka excuses, puro ka alibis, nagkakasakit ka na ng acne na cancer, ay wala. Kangkungan pa rin abutin mo. Ang mangyayari sa'yo, puro ka alibay, puro ka excuses. Puro ka baka, kasi. Kambing, kalabaw, kalabayo. Yan, attend mo paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, di ba? Mamamaster mo yan. Attitude is like a tire. Yan. Ito malupit to. Ang ugali daw natin ay parang gulong. A car with tires in good condition can ensure you can reach to your destination. Totoo naman po yan. No? Either you drive your own car or nagko-commute ka. As soon as that car or vehicle has a tires with good condition, saan mang destinasyon na gusto mo, kaya kang dalhin. Kaya kang dalhin nung maayos na gulong na yan. Pero kapatid, pag ang gulong ng sasakyan mo ay flat, hindi maganda. Maniwala ka, no? Maniwala ka. Hindi mo mararating anumang destinasyon na gusto mo. So, I like this part, itong ating illustration, na our journey, our destination towards success ay mahalin tulad sa isang sasakyan. Na pag ang sasakyan po talaga ay maayos yung gulong, pang-ugali mo ay maayos, listen very carefully. Mamili ka na lang ng destination na gusto mo. Destination over destination. Maniwala ka, kaya mong makarating sa maraming destinasyon ng buhay mo if you have this right attitude. If you have this good running condition na mga gulong. And that is your attitude. I have drive, mga kapatid, I have drive from Apari to Tawi-Tawi. At totoo po yan. Naranasan ko po ang maraming mga aberya. Naplatan po ako. Naplatan po ako ng maraming beses. Ito malupit. Nung sira yung fuel gauge nung aking sasakyan, hindi ko alam. Ang lupit yun. Nag-empty fuel na pala ako. Naplatan ako ng maraming beses. Naubusan ako one time, no, ng fuel. But still, despite of those nangyari na yon, nakarating pa rin ako sa aking destinasyon na gusto ko. What I did, no? Nung naubusan ako ng fuel dahil nasira pala yung akong fuel gauge, I call a friend of mine and I asked for a rescue. At dumating ang rescue, nagdala sila sa akin ng isang galong diesel. Isinalin yung diesel na yon and I start the engine of the my car at tuloy. Nagpatuloy yung biyahe doon sa destinasyon ko at nakakarating ako. I have experienced na platan ako. And at that time, I posted in my Facebook. Sabi ko, rescue. Naplatan lang po. And somebody, a friend of mine, dalawa pa sila dumating, nag-rescue. So anong punto ko dito, mga kapatid?
Marami sa atin dito, years, years nang huminto yung paggulong ng buhay mo. Kapatid, yung pagtigil or paghinto ng paggulong ng buhay mo, yan ay malinaw. Anong malinaw? Malinaw na plot ang gulong ng buhay mo. Baluktot. May kabaluktutan ka sa iyong pag-uugali na sana ma-realize mo na ngayon na years ka nang kumakayod sa anumang hanap buhay, kumpanya, industriya na meron ka, but still no progress sa buhay mo. Kapatid, kumakayod ka pero hindi umaabante yung buhay mo. Ni isa sa mga pangarap mo walang natutupad. Kapatid, malinaw po, naplatan ka ng gulong ng buhay. Pero wala kang ginawa na pagbabago. Still, andyan ka pa rin. I don't know if you ask for a rescue. I don't know anong pagbabagong ginawa mo. Ay wala nga eh. Sana it will come to a realization ng part mo na ano yung ginawa ko? I ask for a rescue. Meaning, we need coaches sa buhay natin. Flat ang gulong ng buhay mo, feeling po walang nangyayari, why not ask for a rescue? Call your upline. Call your coaches. Upline, kailangan ko yung palo mo. Upline, kailangan ko yung pitik mo. Upline, pwede bang bingbangin mo ako? Upline, I need your guidance. I need your coachings, your mentorings. Come to a realization right now. Ang buhay mo ba is keep on running? Or years na po na humihinto? Sa live good ngayon, months or year ka na ba? A year ka na ba? Kumusta? Feeling mo ba walang nangyayari? Hindi ka umaabante, kapatid. You need to change. Baka marami tayo. Marami tayong areas na baguhin dyan. Marami tayong areas dyan sa buhay mo ng paglilive good mo. Marami tayong itutuwid na mali. Marami tayong itutuwid na baluktot. Why not call your upline, your coaches? Change. Di ba? Kasi pag hindi ka magpapalit ng gulong, manatiling nakahinto ang buhay mo. Nakuha niyo yung point ko? Are you learning? Yes or yes? Grabe, 1 year walang recruit. Jesus Christ, hallelujah. Hindi na yan. It's not that reason 1 year walang nare-recruit. Anong malinaw dyan? Apakalinaw yan. Flat ang gulong. Ugali na talaga yan. Pero bago mo na, ang pinag-usapan natin is gulong. Maayos na gulong at flat ng gulong. At pinag-usapan natin vehicle, sasakyan. Ito ngayon ang question. The vehicle, live good will be the vehicle. Live good will be the car. Ang question. Question number 1, anong gulong meron ka? Anong gulong meron ka inside the vehicle of live good?
Ikaw nakakaalam niyan. Okay, ha? Listen very carefully. You are on the right company. You are on the right vehicle. But the question is, anong klaseng gulong you have right now? Okay, another question. Another question. Live Good, our company, is the vehicle. Live Good is the vehicle. Question. Anong role meron ka in this vehicle? Bago to, wala to last week. Mga bago to. O, di ba? Ulitin ko po. Live Good is our vehicle. Yung kanina, anong gulong meron ka in this Live Good vehicle? Ikaw nakakalam niyan. Pangalawa, Live Good is our vehicle. You are in this Live Good vehicle. Question, what's your role in this Live Good vehicle? Are you the driver? Are you the passenger? Marami sa buhay natin into many vehicles sa buhay natin. Uulitin ko po. Marami po sa atin dito, maraming vehicles kang naranasan sa buhay mo. But the question is, in that vehicle na meron ka or naranasan mo, are you the passenger or are you the driver? And most of us is just only the passenger. Yes, being the passenger, experiencing comfort. Ay, dito na lang ako. Kasi sigurado yung kinsenas katapusan. Passenger. But on the journey, on the travel, somebody drives you. And who is that driver? And you are the passenger. Your boss. The owner of the company. The owner of that vehicle. Of course. The driver knows where's the destination he or she wants. There's so many passengers na nagreklamo ng rough road journey. Of course, no? Because you are just the passenger. Somebody drives you. Okay, wag na tayong lumayo. Dito ba sa Live Good, are you just the passenger? Who are this passenger? Yung mga reklamador ng spillover. Ang hirap sa inyo, ang hirap ng marami dyan, you want somebody to drive for your success. Hello? Pero ang role mo, passenger lang. Gusto mo pala ng tagumpay? Agawin mo manubela. Take the driver's seat. Come on! Are you learning? Ayan, ganda sinabi ni Sir Edwin. No? Driver nga, wala namang action. O, di ba? Oo nga, no? Na binigay na sa iyo ang vehicle. Buong vehicle nasa iyo na. Andyan na sa iyo eh.
Nakaupo lang eh. Hawak mo na ang manubela, hindi mo pinapatakbo eh. Natatawa nga ako eh. Merong isang GC, nag-comment oh. Oo, ang comment niya, sana ang mga uplines magbigay ng minimum na 1 spillover kada buwan. Wow! Hayop ka! Grabe ang condition niya. Lahat ng uplines daw magbigay ng 1 minimum spillover kada buwan sa mga downlines. Jesus Christ! Hallelujah! Tamaan ka ng kidlat. Yan! Yan yung tipong gusto lang passenger. Yan yung mga tipong gustong upline lang ang magtatrabaho para sa kanilang diamond. Haller! Muntik na ako magmura. Kung tama na dyan. Mag alas 9 na. Okay, belief. Now, medyo ibahin ko ngayon. Dadagdagan ko itong belief. Ang belief po is a result of na-develop na attitude. Meaning, before it will become a belief, dumaan mo na sa attitude. And what forms an attitude is a result, attitude is a result of repetition. Repetition of hearing, repetition of seeing, and repetition of paulit-ulit na pagkasabi, paulit-ulit na action na nakikita, paulit-ulit na seeing, hearing, yun yung mag-form into attitude. Meaning, bago it became an attitude, yun na yung a repetition of action, a repetition, that's the result ng laging nakikita, laging naririnig, kaya it will form an attitude. And that attitude will become a belief. Marami ang naniniwala sa paniniwala. No? Ito mga sugarol. Maraming sugarol ito. Ang mga sugarol, ito paniniwala nila. Oh. Pag sila daw naligo na magsusugal, malas daw yun. Maraming ganun. Maraming paniniwala ng mga sugarol na sa araw ng pagsusugal nila, pag sila maliligo, mamalasin, matatalo daw yan sa sabungan. Mabaho na ko. O, di ba? Now, marami sa atin, no? Marami sa atin pinaniniwala tayo, no? Belief. Marami sa atin pinaniwala tayo ng ating mga magulang, ng ating mga kaapu-apuhan, na pag ikaw nabilong sa pamilyang mahirap, ay talagang nasa pamilya na kayo ng dugo ng mga mahihirap. Kaya I appeal to parents na
stop, no? Stop suppressing the dreams and belief of your children. Yung kahirapan ng sitwasyon ng buhay nyo ngayon ay wag niyong ipapaniwala at maging salamin ng inyong anak na yan ang magiging kinabukasan nila. Please, please, please. Diba? Maraming gano'n, no? Mama, gusto ko ng gano'n, Papa, ng gano'ng coach. Anak, tumigil ka. No? Mahirap lang tayo. Huwag kang mangarap ng gano'n. Can you imagine? Paulit-ulit. It keeps on ringing and ringing and ringing in the mind of that child. Hanggang lumaki. Wala, hindi, mahirap na po kami. Kaya maraming hindi naniniwala na kumita ng 7 figures kada buwan sa network marketing industry. Kasi ang paniniwala nila, anak, mag-aral kang mabuti para kapag makapagtapos ka, makapagtrabaho ka, at magkaroon ka ng sweldong maganda. So ang paniniwala is being limited on the sweldo lang. Kaya bigyan mo ng 300,000, 500,000, hindi kayang paniniwalaan. Why? What is being planted in the brain of belief is just only 20,000 a month. It's just only 30,000 a month. It's just only 50,000 a month. Kaya pag pakikitaan mo ng 500, 1 million, 5 million, 10 million, 30, 50 million, hindi kayang paniniwalaan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganon. Okay? Now, nandito ka sa Live Good, ito, paulit-ulit kong sinasabi, nandito ka sa Live Good not because na-recruit ka. Andito ka because it has a God's plan. It has a God's purpose. It's God's favor. And it's God's way of answering your prayer. Because I believe all of us here, nandito sa Live Good ngayon, naniniwala po ako. We pray. And of course, the way si Lord mag-answer ng ating mga prayers ay hindi naman si Lord personally sasagot. Lord, gusto ko Vios kulay red. Ayan, galing langit, mahulog yung Vios kulay. Kung tinamaan ka niyan, bukol abutin mo, di ba? Pero in what way si Lord? O di ba? Okay, anak, deserve mo to. Anak, deserve mo tong itong Montero na to. Itong Fortuner nito. Itong van na ito, anak, deserve mo to. Yan, panghakot mo ng downlines. Panghakot mo ng mga ka-church mate. I grant you for that. Through this Live Good opportunity. Kaya, pasalamat tayo ni Lord. At ito malupit. God will answer our prayer most of the time at the back door ng buhay natin. Na hindi natin napapansin na yun na pala yung ating prayer request ni Lord. Yun na pala yung pinapanalangin. You pray for healing because you or members of your family ay may problema sa kalusugan. And here comes your friend, offers you the amazing, great products of Live Good. Grabe. Guys, I tell you, sobrang ganda. Ako, bagsak ako kagabi, maaga ako natulog. Pero the whole day, di ko alam, grabe. Di ko ramdam yung pagod sa daming activities namin ginawa sa beach kahapon. Grabe po. Bakit?
ah, lumaklak ako. Lumaklak ako ng Super Reds, lumaklak ako ng A3, no? Lumaklak ako ng ating amino. Alam mo, if you combine all these three, the Super Reds, the A3, and the amino, ay magugulat kayong energy mo the whole day. Imagine, I drive for 3 hours, an activity na grabe sobra, no? Grabe sobra. Sobrang ganda ng ating produkto. So, nakilala, nasa buhay mo tayo ito ngayon, ng Live Good. Maybe because you pray for healing. You pray for good health to your family. Ito masaklap ngayon, kapatid. Ang laki na ng kinikita mo sa Live Good ni isang product, no? Ni 400 pesos man lang na produkto sa Live Good, wala ka pang na-order. Huy, makonsensya ka naman. Baka daan-daang libo na kinita mo. Uy, order ka naman kahit ito wala pa itong 500. Super Greens, wala pang 1,000. Ayan, kanina lang. Ayan, may bagong dating akong product. Okay, ayan. Abangan nyo ang aking unboxing video nito. Ayan, kanina lang yan dumating. Kaya believe on God's plan while you are here. Maybe you pray for opportunities for others. Lord, tulungan mo si ganito, Lord. Yung aking ka-churchmate, yung aking kaibigan, yung aking kapatid, yung pamilya ng pinsan ko, Lord, nakakaawa naman sila. Walang hanap buhay, kulang ang income. Kaya ka nandito because gagamitin ka ni Lord to be an instrument of others. To be an instrument, to be a bridge na makilala ng ibang tao itong Live Good Business Opportunity. Magpagamit ka kay Lord, kapatid. Of course, believe in your uplines and coaches. Because your uplines, your coaches, they are like your parents. Para silang magulang. Ang pangarap nila, walang iba kundi ikaw magtagumpay. Kaya regardless of who is your upline, regardless kung sino mo yung uplines or coaches mo, kahit mas matanda ka pa kaysa ang uplines and coaches mo, kahit mas mayaman ka pa, may pera ka pa ngayon kaysa uplines and coaches mo, kahit may pinag-aralan ka pa sa mga uplines and coaches mo, believe your uplines and coaches because they deserve to be. They knows everything about the business. Ay lalo na po pag may resulta na yung upline mo. So, di ba? It's biblical, no? Pag sinuway mo magulang mo, malas ang abuti ng buhay mo. Believe your uplines and coaches. Love your uplines and coaches. Can you imagine? Sa dami-daming taong kakilala nung upline mo, lalo na the person who directly invited, sa daming kakilala na, bakit pa ikaw in-invite? Bakit ikaw pa ang piniem niya, minute up niya, pinuntahan niya sa mga araw na yun, sa araw na yun? Kaya kung tanda mo yung araw na yun na pinesentahan ka, in-invite ka for Zoom ng upline mo, that was the day na umpisa ng pagbabago ng buhay mo. Wala ka ibang taong balikan. Wala ka ibang taong pasasalamatan ng tagumpay mo sa buhay. Pagtatagumpay, whatever will be your achievements and success dito sa Libud, kapatid, go back to your parents. Go back to your upline and coaches. O, di ba? Kahit yung uplines or coaches mo pa ay alanganin ng mukha. Kahit ang mukha pa niyan ay reject factory defect.
believe and love your uplines and coaches. Oh, di ba? Of course, believe to your downlines, to your affiliates, to your business partners. Kung hindi ka maniniwala sa kanila, eh bakit mo pa sila ni-recruit? May mga uplines kasi na puro ako, 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 ako. Ako partners, may mga uplines na gusto sila lang ang sumikat. Push. Believe in your business partners. Alam mo, marami dyan. A simple congratulations. A simple tapping of a shoulder. Yung isang linyan, partner, ang galing mo, coach. Pabilib ako sa'yo. Alam mo, one simple appreciation, one simple recognition, alam mo, it can spark, it can ignite the eagles in themselves. Lalabas yung pagkaagila nila. Why? Maraming tao never been appreciated, never been recognized. A lot of people being less valued sa buhay nila. Pero kung maramdaman nila yung pagmamahal mo, appreciation, recognition, nararamdaman nila na they are valuable to you as being business partner. Alam mo, lalabas yung pagkaagila nila. And of course, believe in yourself. Kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, aba, pinagpipilitan mo ibang tao maniwala sa iyo. Guys, the first person to believe is not other people, but yourself. Kasi kung kaya mong maniwala sa sarili mo na kaya mo itong gawin, kayang magtagumpay, alam mo, napakadali lang ibang tao paniniwalain. Kaya marami sa atin puro alibis, puro excuses. Alam mo, isang pagmamaliit yan sa sarili mo. Hindi po dapat ganun. You must plant a seed in your heart right now na you can make difference in this world. You can make difference in your family. You can achieve success in this company. And that's by believing in yourself. Kaya maraming tao ito, nakakagigil eh. Maraming tao physically able, pero mentally disabled sa buhay nila. Puro excuses. Hindi ko kaya yan apply. Puro reklamo. Pero ito yung mga tao na kompleto ng body parts. Ang laki ng katawan, ang laki ng braso, kompleto, 2 mata, 2 butas ang ilong, 10 mga daliri. Pero ito yung mga taong walang katapusang alibis, excuses, kasi. Walang spillover si upline. Samantala, may mga tao sa mundong ito, physically disabled, but mentally able. Eto. Ayan. Si Nick Vujicic, kung reklamo at reklamo, ito sana ang pwedeng magreklamo. Si Nick Vujicic, siya sana ang pwedeng magreklamo.
A man born with no legs and arms. Can you imagine? Isinilang walang paa at walang kamay. Kaya it took 2 months for her mother bago siya kargahin. Bakit? Hindi kaya, hindi tanggap nung mother ni Nick yung first 2 months. Hindi niya tanggap na ganun itsura ng anak niya. And her mother questioned the Lord. Eto, dapat ang magreklamo. But despite Nick is being physically disabled. Pero my God, a man born with no legs and arms, pero can you imagine, one of the sought after trainer, coach, guru, success guru in this world. Grabe. Walang pa, walang kamay, pero binabayaran millions of dollars just only to train employees of big corporations. No, thousands of dollars ang babayaran mo sa kanya for mentoring, for coaching. Mag-enroll ka sa program niya, you are going to pay. Grabe po. Minimum of, magkano ba? $5,000. Just only to enroll yung kanyang success coaching program. A man with no legs and arms. Pero grabe guys. Ang galing lumangoy. Can drive a car. Can play a golf. Nagsa-skydiving. Jesus Christ. Hallelujah. Very successful sa buhay niya. A man with no legs and arms but married to a beautiful woman. Ikaw. Ang ganda mo. Guwapo mo. Wala ka namang jowa. A man with no legs and arms. Pero look at that. Alam ko, they have only 5 kids na yata to. Tingnan mo naman yan, oh. Wow! Dapat ma-inspire ka sa taong ito. What's in the mind of Nick Vujicic despite of being physically disabled? Yung belief in the mind na hindi nagiging excuses, hindi nagiging alibis, hindi nagiging hadlang sa buhay niya ang pagiging walang paa at walang kamay sa pagtatagumpay. Ikaw, puro ka reklamo, puro ka alibis, puro ka excuses. What's the use of your brain? What's the use of your 2 eyes? What's the use of your mouth? What's the use of your tongue? What's the use of your 10 fingers? And what's the use of your feet? Physically abled ka? Kapatid, nakakahiya. You are mentally disabled. Kaya puro ka reklamo. Oh, you know this person. I-google niyo po. Usain Bolt. You're talking about belief. Nung naitanim sa isipan ni Usain Bolt that he wanted to be the sprint king. He trained himself very hard. Araw-araw, takbo ng 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 straight for 4 years.
of sacrifices, of running every day. Because he believes one day he will become the sprint champion. Ano? At hindi nagkamali. No? Usain Bolt is the world's fastest sprinter of all time. Na even up to today, wala pa pong tumalo sa kanya. Grabe. Eto malupit, exactly dito sa ating sa Live Good. You keep on recruiting, you keep on presenting, you keep on inviting, you keep on subscribing, and you don't see the result, and you give up in just a matter of months. Kapatid, akala mo lang walang nangyayari. Alam niyo kung bakit? You don't believe in yourself that you will become a champion. Because you don't believe in yourself that you will become a diamond. Because you don't believe in yourself that 2 to 3 years from now, you are going to earn hundreds of thousands or even millions per month. That's why you give up. Yan ang nangyayari sa atin ng karamihan. Pero si Usain, hindi po siya nagrereklamo. He keep on running and running every day for 4 years. Anong sabi niya? I trained for 4 years just only to run for 9 seconds. Wow! Samantalang ikaw, ilang buwan ka pa lang. Bihira o hindi uma-attend ng Zoom, bihira na-attend ng Zoom. Nakadalawa, 3 subscription ka lang, ayaw mo na. Pero gusto mong yumaman, gusto mo lahat ng mga pinaglilista mong pangarap, ay gusto mo lahat yan matupad. Pero pag-attend ng Zoom, sa halagang subscription na $10, ayaw mo na. Sige nga, kwentahin mo nga yung amount ng subscription mo versus yung halaga ng mga pangarap mo. Yan, ganun na lang. Kwentahin mo. Sige, ngayon na mismo, kwentahin mo. Ilang buwan ka nag-subscription? 2, 3, 4, 5? 600 times 3, 1,800. 600 times 5 months, 3,000. Oh, yung pangarap mo, magkano ang halaga niyan? At ngayon, nagko-complain ka? Hello? Is it fair? Kung ganun ang nagiging isipan din at paniniwala ni Usain Bolt, then he will not be the fastest sprinter of all time in the world today. Can you imagine? He kept on running for 4 years and ran for the fastest in the world for 9 seconds. Wow! He win 9 golds in 3 Olympics. And ladies and gentlemen, in that 9 golds, in that 3 Olympics, Usain Bolt earned $119 million. Yung $119 million na yan, ang total number of minutes he ran for that $119 million ang kinita niya for that 9 golds, 3 Olympics.
Listen ha, very carefully ha, makinig maigi. Ang total kinita ni Usain Bolt for that 9 golds and for that 3 Olympics, kumita po siya ng $119 million, and that $119 million, he only ran for less than 2 minutes. Wow! Kung wala sa isipan niya yung paniniwala niya for that 4 years of training and running, hindi po niya kikitain yung $119 million in less than 2 minutes of running of that 3 Olympics. Kwentahin niyo po. He was being paid more than $1 million per second. Woo! Question. Are you willing to run and train yourself dito sa Live Good for 3, 4, 5 years and enjoy the prize for 20, 30, 40 years? Ito kadalasan sa atin, bato-bato sa langit ang tamaan, bukol at sapul. Most of us just want the prizes, not willing for the sacrifices. Yan. Yan ang karamihan dyan. Buwan pa lang gusto nang yumaman. Ni pag-attend ng Zoom araw-araw, hindi magagawa. Pero gustong yumaman, umasenso. Come on. What makes Usain Bolt earn $1 million per second? It's not the sprint, but the attitude and the belief of running for 4 years. Di ba? Ito paulit-ulit naming sinasabi. Let's work for the next 3 to 5 years dito sa Live Good. And let's enjoy the prizes for the next 10, 20, 30, 40 years. Question. Are you willing to run with us for the next 3 to 5 years? Yes or yes? Oh, kilala mo rin to. Hidilyn Diaz. Oh, di ba? Grabe yung kwento ni Hidilyn Diaz, kung alam mo yan. Mahirap lang na pamilya sa Zamboanga. Diba? Nung nagpa-practice siya, yung galon na may puno ng tubig, yun yung pinagpa-practicean niya. Kasi nga, walang pang-enroll sa gym. Galon. Lalagyan ng tubig. Yun yung pinagbubuhat niya for years. Nakailang sali siya ng weightlifting event. Lagi siyang talo. Talo ng talo ng talo. Pero matindi ang paniniwala niya na she will be the first woman na magiging weightlifting champion. At nangyari. Di ba? Oh, ilang seconds lang yun. O ilang minutes na. Wala. 1 minuto ba yun? O 2 minuto ba? Yung ginanon niya? Di ba? Saglit lang yun, kapatid. Pero years of sacrifices, years of paying the price. Di ba nung nasa Singapore na sila,
Anong ginawa nila? Nasa loob ng hotel, bumili ng maraming mineral water, yung galon-galon, yun yung pinagbubuhat nila yung days before the event. Pero guys, in a matter of seconds of lifting up yung pinakamabigat na yan, magkanong premium? I think this is more than 100 million cash prizes ang nakuha ni Hidilyn Diaz nito. And of course, lifetime supply of fuel from Petron and Phoenix. Lifetime na libreng sakay ng Philippine Airlines or Cebu Pacific ba? Or AirAsia ba? At meron, binigyan siya ng negosyo ni Ramon Ang ng gasoline station at saka ng dalawa or apat yata na outlet ng Chokes to Go. So can you imagine? She trained for years, natalo siya for so many years, nag-sacrifice for so many years, but for that seconds of lifting, it turned her to become the champion. Ikaw, dalawa, 3 buwan, 4 na buwan ka lang kakasubscription, sumusuko ka na. Tapos sisisihin mo uplines, sisisihin mo live good. Isip-isip ka, kapatid. Commitment. 3 levels of commitment. I will try. O, di ba? Sa sagot pa lang nito, sobrang babaw na I will try. No? Maka-invite ka lang ng 10 yung hindi naniwala, pang-11 ka na. Ang hirap pala yan. Ayoko niyan. Tama nga sila. Wala ngang kwenta ang networking. Wala I will try lang yung commitment po. O, di ba? Umorder ka lang ng product, inaabot na ng 1 buwan kalahati. Wala, umayaw ka na sa live good. Ano ba yan? 1 buwan kalahati. Ay galing ng Amerika Ano gusto mo? Yung isang super grades mo is ipa-special flight ni Sir Ben Gledsky. Wala, commitment mo, ang babaw I'll try. Pangalawang commitment, I will do my best. What if your best is not enough? Parang kanta yun O hataw ka ng hataw, no? Recruit ka ng recruit, present ka ng present, invite ka ng invite, baka bumiyahe ka pa ng bumiyahe. Binigay mo naman. Tumigil ka na. Baka kulang pa. Akala mo yun na yung pinaka-best mo. Ang pinakamagandang commitment is I will do the business whatever it takes. Patay kung patay. Maubos man kaibigan mo. Tutuloy ka. Bakit? You have your deepest why. Alam mo yung deepest why mo? Your family. The dreams of your family. Pangarap mo. Pangarap ng pamilya mo. Hindi po, no? Yung kaibigang mga nag-reject mo, hindi po yan ang magbibigay ng mga pangarap mo. At lalo na po yung mga kaibigang nag-reject na sila mismo ay mga failure din sa buhay nila. It's going to be unfair sa sarili mo na maniniwala ka sa kanila na sila mismo is failure sa buhay nila. Kaya do this business whatever it takes, tumuloy ka lang, offer ka lang ng offer, whether you like it or not. The person above there up in heaven. Alam ni Lord when is the right time na bibigyan ka ng agila. Remember, ang agila ay hindi po common or kahit saan-saan lang na ibon mo
makukuha. Very rare. Pero the moment makahuli ka ng agila, the moment makakuha ka ng agila, that person is eagle forever. O, di ba? Kaya nga hindi lahat ay agila. Maybe ang nakukuha mo ngayon ay mga tamsi, mga pato, mga maya pa. Andyan yan temporarily. Pero andyan siya to train you. Andyan sila to stretch you. Andyan sila to test your patience. It's part of the training. It's part of the preparation. Alam ni Lord when is the right time na ibubuhos sa iyo ang tagumpay. Hinahanda ka lang niya. Kasi kita ni Lord, kita ng universe na hindi ka pa ready sa attitude mo. Hindi ka pa ready sa learnings and knowledge mo. Kaya dinadaan ka sa process. Maraming tao gustong magtagumpay, iiwasan nila yung proseso. Gusto lang nila ang premyo, ayaw nila ng proseso. O, di ba? Ang ganda. Kaya keep on going, kapatid. Napagod ka, na-stress ka na sa mga downline mong pasaway, na-stress ka na, naglipatan na sila sa mga Betamax, Damax, etc. Let it be. Di ba? Tawang-tawa pa sila ngayon. Hayaan mo. Kasi sa atin ang huling halakak. O, di ba? Letter C, letter D na tayo. Malayo pa tayo hanggang letter Z. Tama-tama to, mga alas 4 ng madaling araw. Doubt and fear. These two words are very familiar po sa atin. Maraming beses na sa buhay natin na encounter itong two words na to, doubt and fear. Sa sobrang familiar natin, we ignore these two words. No? Binaliwala lang natin. Binasta-basta lang natin. Pero don't you know guys, maraming pangarap hindi natupad because of these two words. Maraming potensyal na hindi na ilabas. Maraming galing na hindi na ilabas because of these two words, doubt and fear. Kaya hindi ito basta-bastahin lang, no? Ika nga sabi pa ng kaibigan ko, don't just these two words. Dapat ito kinatatakutan. Kasi maraming tumandang mahirap yung pangarap na natiling pangarap lang because of these two words, doubt and fear. Because this doubt and fear, it governs their lives. Ito ng dalawang salita na to ang namamahala sa buhay nila. Na nanirahan sa buhay nila. Nanirahan sa isipan at puso. Nagkaroon ng permanent visa residency sa puso at isipan. Kaya ang buhay nila puro na lang kaduda-duda. Pinagdudahan ang sarili na hindi kayang gawin. Pinagdudahan ang kumpanya. Hindi yan totoo. Scam yan totoo. Grabe. I believe for those mga more than a year na po dito sa company. Ako in my day one up to now, grabe. Kumusta na? No, kumusta na yung mga nagsasabing scam? Scam yan kasi walang product. Scam yan kasi walang Philippine registration. Eh, di ba? Ang mga BO nila, pinagpipilitan kasi nila yung kanilang sariling pag-intindi lamang. Ayaw intindihin yung atin. Di ba? Oh, di ba? Now, kaya ang buhay, puro kaduda-duda kasi you let these two words to be a master ng buhay mo. Bawat galaw mo na lang duda. Duda ka sa tao na imbitahan mo.
ay baka hindi yan maniwala. Kaya ayaw mong bumili ng produkto ay baka hindi effective. Ang mahal-mahal pa naman. At saka ang mahal ng shipping fee, ay may shipping fee. Eto, let's talk about shipping fee. There are a lot of members, they're afraid of the shipping fee of Live Good. Haler, ang sarap mong tuktukan eh. 'Di ba? Ang tagal mo na, natatakot ka pa, nagrereklamo ka pa sa shipping fee. Umorder ka sa Shopee, Lazada. Wala bang shipping fee doon? Di mo naintindihan yung business model. Ayan, mag-order na daw si Jenny Lynn. Di ba? Doubt. No, i-google mo yan. It's a questionable truth, feeling of uncertainty. Di ba? Questionabling katotohanan. Questionabling nararamdaman na walang kasiguraduan. Pero pinaniniwalaan mo pa. Di ba? Doubt. No? Fear. False expectation or emotion appearing real. Naku, parang totoo. O, di ba? Inisip mo lang, oh, parang totoo na. Kaya ikaw na paralyzed na. So, ang gagawin mo sa doubt and fear, anong gagawin? Palayasin yan sa buhay mo. And you replace it with belief. Kaya nauna yung belief kanina eh. Dapat bang, of course, normal sa buhay natin, pag first time natin ginawa, normal yung doubt and fear. Yeah, marami tayong mga first time ginawa sa buhay natin na nandoon yung presence ng doubt and fear. Pero by doing it repeatedly, sa ulit-ulit mong ginagawa, nawawala yung doubt and fear. Una, naalala mo yung unang tawid mo sa kalsada. There are a lot of people na scared during their first time tumawid sa kalsada. Talagang takot na takot. During their first attempt sa pagtawid, kinakabahan, natatakot. But despite of the presence ng doubt and fear, ginawa pa rin nila. They took the action nung pagtawid at nagawa nila. Nung second na attempt, no, inulit-ulit, nung pangalawa, yung level of fear and doubt bumaba. Not the same on the first attempt. Nung pangalawang attempt, nung tawid, of course, andun pa yung takot, andun pa yung duda. Pero still, ginawa yung pagtawid at nagawa. Nung inulit, repeated action, no? Nung inulit yung pagtatawid, yung level of fear and doubt, pababa ng pababa ng pababa, hanggang paulit-ulit. Repetition is the mother of perfection. No, repeated action. Kakaulit-ulit ng tawid, nawawala na po yung doubt and fear. No? Pangalawa, na first time mong ginawa na kinabahan ka at takot na takot ka. Can you still remember your first kiss? Why? Sinong aamin dyan? Sige nga, umamin ka nga. Naalala mo pa ba yung first kiss mo? Ano yung naramdaman mo? Sige, come on, come on. Come on. Sige na. Sino yung malakas na loob dito? Nanlalamig. Makapigil hininga. Si Coach Roman ambot. O, di ba? Yung unang halik, kinakabahan ka. Grabe yung kabog ng dibdib mo. Ang daming pumapasok sa isipan mong takot. But despite of that fear, despite of that kabog ng dibdib, anong ginawa mo? Ay, sinubukan, no? Uy, masarap pala. O anong ginawa? Inulit. Nung pangalawang ulit, of course, andyan pa yung kaba. Andyan pa yung takot. Pero bumababa na. Not exactly the same on the first attempt. Nung pangalawa na inulit, ayun,
May kaba pa rin at may takot. Nung pangatlo, naku, sinamahan na ng papikit-pikit at inulit ng may kasamang papikit-pikit hanggang totally nawala na yung doubt and fear na ikaw na yung nakakatakot. Bakit? Malayo pa nang gigigil ka na. O, di ba? O, di ba? O, aminin. So, meaning, takot ka sa pagre-recruit, takot ka sa pag-i-invite, takot ka sa pag-o-offer ng live good, may duda ka, just keep on doing and doing and doing. Repeat the action despite of the presence ng doubt and fear. Normal po ang doubt and fear dahil tayo ay buhay. Clear? Very clear. Habang tayo ay buhay pa, it's normal. Magkaroon tayo ng pag-iisip at ng ganong feeling. But do not allow doubt and fear to steal your dreams. Yan. Natakot ka na ma-reject sa mga classmates, office mates, neighbors, friends, relatives, family, loved ones. Yan. Sa duda mo at sa takot mo, rekrutin yung mga tao na yan sa buhay mo. Nagulat ka na lang, nagsisi ka na lang, na-recruit ng iba. O sinong aamin dito? Sige nga, mag-type ka ako. Nagsisi ka na yung kaibigan mo, kapitbahay mo, barkada mo, na-recruit ng iba. Oh, di ba? Doubt and fear ay parang kalawang sa bakal at anay sa kahoy. Walang ibang sisira ng bakal yung sarili niyang kalawang. Walang ibang sisira sa kahoy is yung kanya yung anay. Now, walang sisira sa buhay mo, pangarap mo, number one sisira ng buhay mo, pangarap mo, kinabukasan mo is yung two words na yan. Doubt and fear. And it's up to you, ladies and gentlemen, my dear coaches. It's up to you to allow that doubt and fear na manatiling patitirahin mo pa sa buhay mo. Ang tangingot mo na talaga. Kung hayaan mo pa yan na manirahan sa isipan mo at sa puso mo. Okay? Yan yung sinasabi ko. Doubt and fear ay dream killers. Letter E. Yan. D, doubt, o E, excitement. Of course, ito. Now, imagine this. Tumaya ka ng loto at you are informed already na yung numero mong tinayaan ang siyang mananalo ng jackpot bukas. At ang jackpot prize ay 300 million. Tanong, malulungkot ka ba? Of course, hindi. Di ba excited ka? Minuto, oras. You're excited of tomorrow. Guys, I'm telling you, yung pagtaya mo sa Lidgood, congratulations. Kasi 100% mananalo ka sa pangarap mo. Tanong, malulungkot ka ba araw-araw? Of course not. Every day is an excitement day for you. Every day is a happy day for you because every day is a day towards the reality of your dreams. Keep going. Keep going. Kasi yung 100,000 per month, yung 300,000 per month, yung 500,000 per month, yung 1 million, 3 million, 5 million, 7 million per month, kapatid, may nanalo na.
buwan-buwan. Kaya we are informing you, no? Yung pagtaya mo sa Live Good, kapatid, 100% mananalo ka. Just keep on going. Be excited. Why? Once you are excited, ito